Vince, anak. Antayin mo nga yung dalagitang nagtitinda ng pandesal. Sige ho, itay. Oh, ang aga namang nagsasagutan ng mag-asawa na yun. Ano bang nangyayari doon? Mang Simeon. Ah, ikaw pala, Vince. Parang kaaga niyo ho yatang nag-aaway na mag-asawa. Paano ba naman? Yung asawa kong matanda, magpahanggang siya ngayon silosa pa. Ho? Bakit naman ho? Nakita lang ba namang kausap ko yung dalagitang nagtitinda ng pandesal? Ayon, dada na ng dada. Sa sobrang silosa ng asawa kong matanda, gusto pang sampalin yung dalagitang naghahanap buhay. Baka naman ho kasi Mang Simeon, kulang lang sa lambing. Lambing? Nako, Vince, matanda na kami pagdating sa bagay na yan. Para na lang kaming magkapatid. Hindi ho, Mang Simeon. Ang mga babae, kahit matanda na, naghahanap pa rin yan ng lambing. Ikaw din, baka makabuo pa kayo niyan. Nako, Vince, matanda na kami parehas. 79 na ako. Yung asawa ko naman, 78. Paano pa kaming makakabuo niyan? Mang Simeon, ang hirap naman ho kasi sa inyo. Hindi ho kayo kumukonsulta sa pamilya namin. Alam nyo naman, na dyan kami eksperto. Oo nga pala, pamilyang albularyo nga pala kayo. Teka, sigurado bang may pag-asa pang bumalik ang lambingan naming mag-asawa? Sigurado ho ako dyan, Mang Simeon. Bilhin mo na to. Magkano ba yan? 150 lang. Sigurado ka ha? Oo. Maniwala ka sa akin, Mang Simeon. Sige. Pamilya albularyong nagtitinda ng halamang gamot sa liblib na baryo. Ihinahandog sa inyo ng inyong lingkod ang isang napakagandang kwento sa gabing ito. Sana'y inyong pakinggan hanggang sa dulo. Vince, nasan na yung pandesal? Itay, wala na eh. Pinakyaw ba naman ni Mang Simeon? Ano? Ang lintik na matandang yon, hindi man lang tayo pinagtirahan? Bad trip yata itay. Bakit? Nag-away daw sila ng asawa niya. Ganon? Yung asawa niyang selosa? Sino pa ba? Pero may good news tay. Ano naman yon? Siya yung buena mano natin sa araw na ito. Aba! Totoo? Anong binili sa'yo? O di yung pampatagal sa laban. Baka kasi ako makabuo pa sila nung asawa niya. Nako, sa tinagal-tagal na nating kabaryo yang si Simeon, ni minsan hindi pa bumili sa akin ng halamang gamot yan. Pero nakumbinsi ko siya ngayon itay, kaya good news pa rin. Siya nga pala. Dondi, ano na naman Rosana? Saan ba tayo magtutungong baryo para maglako ng paninda natin? Hindi ko pa nga alam eh. Pero siguradong meron ako mahanap ayon sa aking bisyon. Ayan ka na naman sa bisyon mo. Bakit? Kapag ako nagsalita, Rosana, totoo yon. May tao ho. Mukhang may pasyente. Pasok! Magandang umaga ho, Mang Dondi. Teka, hindi ba ikaw yung magandang anak ni Clarita? Anong kailangan mo? Nakakahiyaman po pero bibili ho sana ako ng pampalaglag. Ano? Pampalaglag ba ka mo? Oy tay, wag mo namang sigawan yung babae. Halika, pasok ka. Salamat, Vince. Hay nako, iha. Malaking kasalanan niyang gagawin mo na yan. Bakit ipapalaglag mo pa? Kung ayaw kang panindigan ng lalaking gumawa sa'yo niyan, buhayin mo yung bata kasi wala naman niyang kinalaman sa naging problema mo sa kanya.
Mang Dondi, papatayin po ako ng tatay at nanay ko kapag nalaman nilang buntis ako. Ganun ba? Paano pag nalaman nilang hindi ka rin pinanindigan ng lalaki? Yun na nga po kung sana'y merong tatayong ama. Bakit, Vince? Wala akong sinasabi rito. Siya nga pala, yang anak kong si Vince. Matagal nang may inaamin sa akin yan. Tungkol ho saan? Matagal ka na raw niyang kursonada. Kaya lang dahil nga nakikita rin namin na meron kang kasintahan patago, kaya hinahayaan ka na namin. Pero iha, kung siguro naglakas ng loob ang anak kong si Vince, baka siya ngayon ang ama ng dinadala mo. Vince? Ha? Totoo ba yun? Oo. Pero hindi po pwede. Di naman akin yun eh. Oo, naintindihan ko, kaya nga bibili na lang ako ng pampalaglag. Ay halika rito iha, doon tayo sa loob ng kwarto ko. Maraming pampalaglag doon. May pera ka ba dyan? Meron po. Nako, ikaw talaga Rosana. Pagdating sa pera, nangunguna ka talaga. Aba, Dondi. Baka nakakalimutan mong party ito ng hanap buhay natin. Lahat ng klaseng halamang gamot meron tayo rito. Halika iha. Pagpasok sa loob, dinig nila yung paghalongkat ng matandang Rosana sa kanyang bag. Ano ba naman yung si inay? Pati ba naman yung pampalaglag gusto pang ibenta? Ewan ko dyan sa inay mo. Halika rito, iha, marami dito. Meron ka bang 200 dyan? Meron po. Ayun, tama. O heto, sa'yo na ito. Paano pong pang-inom nito? Araw-araw, 3 beses. Sigurado ako, malalaglag na yung dinadala mo. Sige, bumalik ka lang kapag may pambili ka pa, ha? Opo, sige po. Pagkatapos umalis ng magandang dalaga, may pumalit dito na isang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Magandang umaga ho. Dito ho ba yung bahay nung nagtitinda ng halamang gamot? Dito nga. Halika, pasok ka. Salamat ho. Brad, magandang umaga. Ano bang kailangan mo? Kailangan ko ho sana ng gamot pampakalimot. Anong ibig mong sabihin doon? Anong pampakalimot? Kasi ho, nasaktan ho ako ng sobra. Di ko naman nakakalaing pagpapalit niya ako sa kaibigan. Kaibigan? Ha? Alam mo, ang pinakamahirap na kalaban ay kaibigan. Ahas ang kaibigan. Yan ang pakatatandaan mo. Pinaka-ahas sa lahat ng ahas. Tutuklawin ka niya ng patalikod. Tatraidorin ka niya ng patalikod. At kung anong meron sa'yo, gusto rin niya, meron siya. At kapag hindi niya afford ang meron ka, sisiraan ka niya. O ngayon nangyari na sa'yo, inago ba yung mahal mo? Hindi ho basta pangaagaw eh. Huling-huli ko ho kasi eh. Huling-huli mo Brad, sakit nun. Yun na nga eh. Baka kasi kako meron kayong tindang halamang gamot para makakalimutan ko na siya. Teka Brad, parang hindi kaya tataga rito. Ngayon lang kita nakita eh. Taga saan ka ba Brad? Taga San Dionisio ho. San Dionisio? San yun? Diyan ho sa parte ng Visayas. Teka. Doon ba sa lugar nyo meron bang mga nagtitinda ng halamang gamot doon? Naku wala ho. Katunayan, yung mga tao sa amin, walang kakayanan magpagamot. Tsaka isa pa, malayo ho ang butika sa amin. Butika! So, ibig sabihin yan, kailangan nyo ng mga halamang gamot doon, ganun ba? Oho. Yung iba nga ho ron umaasa lang din sa mga nakukuhang kung ano-anong klaseng halaman sa gilid-gilid. Nako! Mahirap yun! Hindi recommend ang mga albularyong katulad ko yon. Dapat maniniwala kayo sa mga albularyong katulad ko para hindi kayo mapano. Yun na nga po eh. Magkano ba dala mo iho? 500 ho. 500? Meron kaming gamot dyan. Vince, ilabas mo nga yung gamot natin para makalimot na tong gwapong binatang ito.
Sige na! Oo. Pagkatapos magbigay ng 500 nung lalaki, sinabi pa nitong kung gusto nilang magtinda ng halamang gamot sa kanilang baryo siguradong maraming bibili. Nag-iwan ng eksaktong address ang lalaking yun at iniimbitahan sila sa kanilang baryo. Bagamat may kalayuan pero interesadong puntahan yon ng pamilyang albularyo. Paano kung doon sila papaldo? Tayo ano ginagawa mo? Ano pa? Ilalagay ko sa sako lahat tong halamang gamot natin. Pupunta tayo ron sa baryo nung sino na nga yun? Ewan ko. Naku! Nakalimutan nyo na pangalan ng lalaki? Palibhasa nang makakita kayo ng Aquino, ayon. Ano nga yun? Nakalimutan nyo na. Pabros daw ang pangalan ng lalaki. Pabros? Oo, Pabros. Oo. Tama-tama. Nasa atin yung lokasyon niya. Tara, punta natin. Pinapangako ko sa inyong magnanay. Sa oras maubos natin tong isang malaking sako bag. Titigil na tayo. Siguradong mayaman na tayo noon. Talaga ba, Itay? Abay, oo. Makakabili na tayo ng bahay sa Maynila. Ayoko na rito sa Batangas. Maraming chismoso dito. Chismosa pa. Magang-maga pinag-uusapan tayo ron na kesyo nagbebenta raw tayo ng hindi totoong halamang gamot. Samantalang yung taong nagsasabi ni minsan hindi naman bumili. Ganun ba? Ay, oo. Narinig ko nga yun. Kaya nga parang gusto ko na rin lumipat tayo eh. O sige na. Tatalilis tayo mamayang madaling araw. Ayokong maispatan tayo ng mga chismosong mata ng mga Batanggenyo. Sige tay. Pagsapit ng madaling araw, sumibat na ang pamilyang albularyo. Hindi man kasama sa unang kwento pero maging si Vince, marunong na rin manggamot. Pero silang tatlo wala pang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang ng harap-harapan. Eto na ba yung lugar nung Pabros na yon? Aba, liblib. Hayaan mo. Yun nga ang maganda. Liblib. Marami tayong mapagbebentahan dito ng mga halamang gamot natin. Tay, parang hindi ko gusto yung pakiramdam ko rito. Ay nako Vince, isa ka pa eh. Sul-sulmaho ka sa nanay mo eh. Sigurado tayo. Pagtapos nito, bibili tayo ng bahay sa Manila. Oo, akong bahala. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng isang bata. Batang iika-ika na para bang nahihirapan sa paglalakad. Bata! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkagayan? Aray ko ho, nadapa ho kasi ako dun eh. Itinulak ako ng hindi nakikitang maligno. Maligno? Opo lola. Huli ka. Tatapalan ko yung sugat mo. Sandali lang. May pera ka ba dyan? Wala po. Tay, libre naman na natin tong bata. Bata na lang ba naman, di pa ba natin may ilibre? Masyado ka mabait, Vince. Pero sige. Tinapalan ni Vince yung sugat ng bata. Pagkatapos noon, hindi na ito iika-ika. Sa sobrang tuwa ng bata, nagsisigaw pa siya ng, Himala! Ang galing ng gamot nyo! Huwag kang sumigaw. Ang galing niyan. Teka, ngayon ko lang kayo nakita. Sino ba kayo? Ako si Vince. Kuya Vince na lang itawag mo sa akin. Tsaka nanay tatay ko si Dondi. Tsaka si Rosana. Ganun ba? Ano ba yung dala nyo na yan? Mga gamot din ba yan? Oo. Tara sa bahay. Mag-aaya ako ng mga kapitbahay. Maraming bibili doon. Tara. Sigurado ka? Opo, lolo. Anong lolo? Mukha lang akong lolo. Tara na po. Isinama sila ng bata sa bahay nila. Doon ay nakita nilang malawak pala ang bakuran ng bata. Tapos ang kasama lang nila roon, yung tatay niyang nagngangalan na Damian. Itay, may kasama ako mga dayo.
Magandang araw. Magandang araw ho. Magandang araw sa'yo. Pasensya na sa abala pero isinama kami rito ng anak mo. Kami nga pala yung mga taga Batangas na nadayo rito para magtinda ng mga halamang gamot. Inimbitahan kasi kami rito ni Pabros. Ganun ho ba? Kaya pala hindi ko kayo kilala. Kung si Pabros ang kailangan nyo, yung bahay ni Pabros doon sa gawi doon. Pag dinerecho nyo yung daan na yan, makikita nyo sa bandang crossing yung merong isang lumang poste ng Meralco. Tapos, may tindahan sa tabi. Sa katabi mismo ng tindahan yung bulok na bahay ni Pabros. Kuya, kung di nyo po mamasamain, ano ho bang pangalan nyo? Ako si Damian. At ito ang anak kong si Eric. Ano ba yung mga dala nyo na yan? Ito. Mga halamang gamot to, mga nakabote. Maglalako sana kami kasi sayang naman. Aba, mukhang tiyempo yata yung pagpunta nyo rito. Oo, tama, tay. Tiyempong-tiyempo, tsaka alam nyo ba? Ako mismo ang naka-witness. Ang galing nung halamang gamot na yun, tay. Tignan mo yung sugat ko sa tuhod, oh. Teka na, paano yan? Nadapa kasi kanina ako, te. Parang nabugbog yung tuhod ko, tapos itong si Kuya Beans, tinapalan niya agad. Tapos, tay, biglang natuyo, tapos nawala yung sakit, tay. Aba, mukhang magaling yata yung mga tinitinda niyong halamang gamot. Hindi naman ho, Kuya Damian. Teka. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Sige, at ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Kaya lang, manok lang meron dito eh. Manok? Aba, masarap ang manok. Ako magluluto. Nako, hindi na ho. Ako na lang. Sa araw na yon ipinagluto sila ni Damian. Habang ang batang si Eric, tila ba nag-iimbita sa mga kapitbahay para pumunta sa kanila. Dinig na dinig nila yung malakas ng sigaw ng bata. Mga kapitbahay! Lumabas kayo dyan! Merong dayo! Yung mga dayo may dalang halamang gamot. Kung meron kayong pera, bumili na kayo para sa mga karamdaman nyo. Hindi nagtagal may lumapit na isa. Nasundan pa yon ng isa at nagsunod-sunod na ang mga dumarating. Akala nila yung mga tao doon ay walang pera. Kasi nga maliliit lang ang mga bahay. Pero laking gulat nila nang bigyan sila ng tag-500 kada isang bote ng halamang gamot. Tay, ang dami agad na ubos. Kaya nga eh. Siguradong marami pang bibili dyan. Kasi alam niyo ho, katulad ng sinabi ko kanina, tiyempo. Ano bang ibig mong sabihin, Damian? Tiyempo ho. Kasi may kakaibang sakit ang mga tao rito eh. Ganon? Katulad ng ano? Lagnat. Kung di nyo lang ho na itatanong maging ako, meron ho akong lagnat na halos 1 linggo ko nang iniinda pero hindi masyado. Tama. Kapag hiniga mo yan at binaby mo yung lagnat mo, mas lalo kang titirahin yan. Itay. Kaya pala yung mga bumibili sa atin, napansin ko parang mapuputla sila, itay. Pati rin ho kayo, Mang Damian. Yun na nga. Siya nga pala. Hindi pa kayo nakakagawi dyan sa gawi dyan, ano? Hindi pa ho, bakit ho ba? Dun sa may bahay ni Pabros, pag dinerecho nyo yung iskinita na yun, makikita nyo yung barangay hall. Tip ko lang ho sa inyo. Huwag na kayong gagawin ron, tsak na kukuhanan pa kayo ng tax ni Kapitan. Natural lang namang nagbibigay ng tax, Damian. Kayo ho. Kung gusto nyong magbigay ng kaunting kinita ron kay Kapitan, nasa sa inyo ho yan. Pero kung kami ho tatanungin, mas may na may wag na kasi maliliit lang naman yung kinikita nyo dyan sa halamang gamot na yun eh. Tsaka sa palagay ko, hindi biro ang pagguhan ng halamang gamot na yan. Hindi ba't may magkakaibang sangkap yan? Tama. May katwirang ka naman, Damian. Bueno, sa palagay ko malapit nang maluto yun. Kakain na ho tayo ng hapunan. Nako, salamat. Mabubusog din ang tiyan ko.
Sige ho, Mang Rosana. Aling Rosana. Oo, sige ho. Pagkatapos nilang kumain, laking gulat nila dahil may mga taong nakapila sa labas. Nangunguna doon si Pabros. Natuwang-tuwa nang makita sila. Uy! Beans! Oh, Pabros! Dito ka pala. Taga rito ako eh. Teka, sino yung mga yan? Bakit ang dami nila? Mga nasabihan ko na kasi sila. Sinabi ko sa kanila na epektibo yung binenta nyo sa aking halamang gamot. Talaga ba? Oo, kaya nandito rin sila para ilapit yung mga nararamdaman nila. Baka sakaling mali natin. Gumaling. Oo, sige. Pasok ko kayo. Yung iba umaasa na hindi lang halamang gamot ang dala nila. Yung iba dito nagtatanong din patungkol sa mga pangontra sa mga aswang at mangkukulam. Siya nga pala, Mang Dondi. Tsuhin ko ho. Kagabi raw, dinalaw daw siya ng kaibigan niya. Kaibigan? Sinong kaibigan? Aswang daw ho eh. Oo, tapos? Anong gagawin natin sa aswang na yon? Papatayin natin, ganun ba? Tiyo, kayo na nga magkwento. Ganto kasi yan. Dondi, matagal na akong dinadalaw ng kaibigan kong aswang. Ang hindi ko magustuhan, palagi niya akong dinadalan ng hilaw na laman. Manong, yun hubang sinasabi niyong kaibigan niyong aswang, kilala niyo ba talaga ng lubusan? Kilala. Kilala ng lahat ng tao rito. Kaya nga nandito ako para magtanong kung meron ba kayong mga pangontra dyan. Wala eh. Pero halamang gamot meron kami. Anong magagawa ng halamang gamot na yon? Siguro, ipainom mo sa kanya, ihalo mo sa alak pag nagkainuman kayo. Para nang sa ganun matanggal ang pagiging aswang ng taong yon. Nagtinginan ang mga tao na parabang may ibig sabihin. Hindi mawari yon ng pamilya ni Mang Dondi. Kaya tinanong ni Vince kung bakit. Sandali ho. Bakit ho kayo nagtitinginan ng ganyan? May ibig sabihin ho ba? O kilala nyo yung aswang? Walang sumagot sa kanila ni maski isa, maliban kay Mang Damian. Ganito ho kasi yan. Katulad ng binabanggit kong tiyempo, kailangan namin yung halamang gamot na yan. Yung aswang na tinutukoy niya, kilalang kilala talaga namin. Pero siguro'y hindi pa man 100%. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong gagawin dyan sa barangay hall. Baka makuhanan pa kayo ng tax. Mang Damian, ang gulo niyo ho eh. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Kanina aswang, ngayon tax. Ano bang nangyayari ho? Ganto kasi yan, Beans. Yung aming Kapitan del Barrio, simula nang manggaling siya dyan sa gawin ng Bicol Region, tapos umuwi, para bang nagbago siya. Tapos simula nun, may mga namamatay na rito. Natatagpo ang nakabitin. Kapag magandang lalaki, tinatanggal yung buong muka, tapos pinuputulan ng ari. Oh, totoo ba, Pabros? Oo, totoo. Kapag babae naman, kapag sobrang, hindi naman sobra, yung talagang sabihin na nating may itsura. Kapag babae ang biktima, alam mo ginagawa? Tinatanggal yung 2 bundok. Tapos hinihiwa yung tiyan, kinakain yung laman loob. Duda naming lahat dito na baka yung Kapitan del Barrio namin yun. Kaya pala nagtitinginan kayo. Yun ang ibig sabihin namin. At mas mainam din na hindi sila makinabang sa pinagbebentahan nyo. Kung ganon, may problema pala talaga ang baryong to. Pero bakit mapupula kayong lahat? Pati ikaw, Pabros.
iba yung putla mo. Ganto ho kasi yan, Mang Dondi. Kaya ho kami mapuputla at medyo may init, aminin namin ang totoo. Naglalagay ho kami ng ano? Ng ano, Pabros? Bakit hindi mo maituloy, Pabros? Mang Damian, si Kapitan ho dumarating tsaka yung mga alipores niya. Nang makita ng mga tao si Kapitan at ang iba pa, lahat ng mga yon nagsigsitago at nagsiksikan sa iisang kwarto na parabang takot na takot. Maging si Mang Damian, nagtago ito sa loob. Tanging ang humarap sa kanila yung pamilya Albulario at si Pabros. Kayo ho pala ang kapitan dito. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho, Kapitan. Kapitan, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako ho si Vince, nanay ko ho si Dondi at si Rosana. Kapitan. Si Pabros ho ako. Natatandaan niyo pa ho ba? Sino namang makakalimot sa iyo, Pabros? Kaya lang ako nagawi rito. Nabalitaan ko meron daw mga dayo. Kayong tatlong mga dayo, hindi nyo ba naiisip na magpaalam man lang sa Kapitan del Barrio bago kayo magtinda ng halamang gamot dito? Binabastos nyo na ako niyan eh. Nako Kapitan. Nakalimutan lang namin. Ang totoo niyan, kararating lang namin kani-kaninang hapon lang. Ang plano namin ay mga hapon na bukas kami pupunta sa barangay para naman makapagsabi kami sa'yo. At para na rin sa lagay. Oo, tama ho kayo ron. Siyempre kasama na dun yun. Teka lang. Parang natanaw ko si Damian kanina. Yung may-ari ng bahay na ito. Tapos may mga tao. Damian! Lumabas ka ritong lintik ka. Kausapin mo ko. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Damian! Kapag hindi ka lumabas ng bahay, sinisiguro ko sa iyong susunugin ko ang bahay mo. Madadamay ka at matutupok ng apoy. Baka tulog na si Damian. Huwag kang makikialam. Kapitan. Kapitan Orbos. Kapitan Orbos. Bakit ho ba? May problema ho ba? Meron. Alam yan ni Damian. Damian! Bibilangan kita ng 10 segundo. Kapag hindi ka lumabas, tututuhanin ko ang sinasabi ko sa iyo. Hindi pa man nakakasampung segundo si Kapitan Orbos, lumabas na si Damian. Ang kanyang mga kamay ay nakaikom, na parabang handa sa pakikipaglaban. Bakit ho ba, Kapitan Orbos? Ano ho bang sinisigaw-sigaw niyo dyan? Nandito ho kayo sa harapan ng pamamahay ko. Konting respeto naman ho, Kapitan. Siya nga naman ho, Kapitan. Hindi naman ho porket Kapitan del Barrio kayo, pwede nyo nang ganyanin yung nasasakupan nyo. Tama siya, Kapitan. Marami ding mga tao ang nagsabing walang respeto si Kapitan Orbos. Nang dahil doon tila ba ito napahiya, kaya't umalis na lang siya sa harapan ng bahay ni Mang Damian. Yung iba pa nga rito, sinusumbatan siya at sinasabing wala siyang utang na loob. Matapos daw siyang iboto ng taong bayan, gano'n na lang daw ang magiging pakitungo pagkatapos pakinabangan. Maraming salamat ho sa pagtatanggol niyo sa akin. Damian, medyo hindi pa malinaw sa akin ang kwento mo kanina. Anong ibig niyo sabihin, Mang Dondi? Diretsahin mo nga ako. Kaya ba kayo naglalagay ng bawang sa mga kilikili niyo at sa singit ninyo para mag-amoy bawang kayo at nang hindi kayo puntiryahin ng aswang na maaring dala ni Kapitan Orbos? Parang gano'n na nga po. Bakit tay? Huwag mo sabihing meron kang binabalak. Alam na noon ni Vince ang ibig sabihin nito.
Hindi pa man sila personal na nakakaharap ng isang aswang, pero para bang buo ang loob ni Mang Dondi na labanan ang nasabing aswang sa baryo na yun. Sinabihan ni Mang Damian na magsigsiuwi na ang mga tao para makapagpahinga na sa kani-kanilang bahay. Habang ang pamilya Albularyo abala sa pagbibilang ng pinagbentahan ng halamang gamot. Mukhang marami kayong napagbentahan Oo, Mang Damian. Pero marami pa rin ho kaming tira. Sa palagay ko hindi tatagal ng 1 linggo yan. Alam nyo, mas mabuti na rin sigurong bago kayo umalis dito, matapos na ang problema ng aming baryo. Kasi malakas talaga ang bulong-bulungan namin na baka yung kapitan del baryo namin hindi na siya yung kaharap namin o kaya na may nayanggaw siya dun sa pinuntahan niya sa Bicol. Malalaman natin yan, Damian. Hindi mo lang naitatanong. Hindi lang kami basta nagbebenta ng halamang gamot. Isa rin kaming pamilyang albularyo. At yung katabi mong si Vince, nasa kanya na ang lahat ng katangian. Nasisiguro kong kaya niyang puksain ang aswang na yan. Kaya naman pala, Itay, kanina ka pa nakatingin sa akin at nakangiti. Ako palang ibabala mo dyan. Anak, tignan mo naman kami ng nanay mo. Matanda na kami para sa ganyang bagay. Ikaw na ang papalit sa amin. Huwag ka mag-alala, Vince. Tutulungan ka namin. Huwag mong kakalimutan nandito ka sa baryo namin. Yung problema namin hindi nyo problema. Kaya't ngayong pinoproblema nyo ang problema namin, hindi ka namin pababayaan ng mga taong naniniwalang ang kapitan del baryo na yan ang nagdala rito ng aswang at ng lahat ng kaguluhan dito. Habang nag-uusap sila, dumarating ang anak ni Mang Damian. Ayon dito, may natagpuan daw na patay sa labas ng baryo kung saan inaagusan ng makitid na sapa. Mabilis silang nagtungo doon. Pagdating doon, ang dami-dami ng tao. Nako! Patay nga Babae! Babae yan, Vince. Teka, bakit di kayo magpatawag ng pulis para maimbestigahan kung sino bang may gawa niyan? Walang magpapatawag ng pulis. Sa oras na malaman ko kung sinong tumawag ng pulis, papatayin ko. Nako, ay na naman si Kapitan Orbos. Kapitan, magandang gabi sa'yo. Walang magandang gabi. Sa palagay mo ba, magandang gabi ko ngayong isa sa aking kababaryo? Ang nalagasan na naman ng mahal sa buhay. Pero, bakit nga ba ayaw niyong magpatawag ng pulis? Bakit? Para malaman natin kung sino may gawa niyan. Hindi pa ba maliwanag sa inyo ang gumawa niyan? Ang babaeng ito hindi taga rito. Malamang itinapon lang to. Hoy, bilisan niyo dyan. Iyahon niyo ang babae at ako mag-iimbestiga. Nang maiahon ng babae sa sapa, nakita nilang wakwak ang tiyan nun, tapos lobo na ang katawan. Kita rin yung mga bakas ng dugo na hindi natanggal ng tubig. Para bang nung isang araw pang itinapon doon, kasi lobo na rin yung katawan tapos magang magana. Paho! Yan ang patunay. Hindi taga rito ang babaeng yan at nasisiguro kong dito lang itinapon niya ng mga taong may bitukang halang. Ganon ba, Kapitan? Ganon na nga. May reklamo ka? Ganon ba mag-imbestiga? Paano natin malalaman ngayon kung sino bang pamilya ng babaeng yan? Wala naman tayong access sa mga ganyan. Pulis lang ang nakakaalam niyan. Huwag ka makialam. Hoy, ako ang kapitan del baryo rito. Kaya dapat ako masunod. And that's an order. That's an order? Ano ka, militar? May sinasabi ka dyan? Wala ho. Bahala ho kayo. Kayo ho may kontrol dyan . Binitbit na ng mga bantay bayan ni Kapitan Orbos yung babae. Ang sabi dadalhin daw sa barangay. Tapos mag-aantay ng magkiklaim ng mahal sa buhay. O kaya na may aantayin
yung tinawagang Porinarya. Sa gabing yon hindi nakatulog ang pamilyang albularyo. Kasi para bang may kakaibang nangyayari. Magmula kasi sa bahay ni Mang Damian, naririnig nila yung kakaibang ingay na para bang nag-iinuman at nagtatawanan. Bakit ho, Mang Dondi? Hindi ho ba kayo makatulog? Hindi, Damian. Naririnig mo ba yung naririnig ko? Oho, parang pakawari ko doon yon sa barangay nang gagaling. Meron akong duda. Anong ibig niyong sabihin? Parang nagkakasiyahan sila. Sa palagay ko, meron silang masarap na pulutan doon. Mang Dondi, siguro parehas tayo nang iniisip. Parang palagay ko, kung totoong aswang ang kapitan del baryo namin, ibig sabihin yung babaeng patay na nakuhang pakalat-kalat doon sa ilog. Baka ginawa nilang pulutan. Oh, gising pa pala kayo, Aling Rosana. Hindi rin ako makatulog. Kakaiba yung ingay na yon. Ganito na lang, Mang Damian, Tay, Nay. Total binigyan nyo lang din naman ako ng karapatan. Siguro, ako na lang ang mag-isang sisilip doon. Ano naman gagawin mo ron? Titignan ko kung bakit nagkakasiyahan doon. Huwag ka mag-alala, Mang Damian. Babalik din ho ako. Sige na, Vince. Dalhin mo itong isang bote ng halamang gamot. Baka mamaya Sige ho, Tay. Lumakad si Vince papunta doon. Patago-tago siya sa gilid ng halaman at nakita niyang nagkakasiyahan nga ang nasa barangay. Habang ganoon ang sitwasyon, hindi namalayan ni Vince na isa sa bantay tanod ang nakapansin sa kanya. Ayos Parang masarap na masarap yung pulutan nila. Kaya, anong ginagawa mo rito? Nako! Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang ho. Hindi ba ikaw yung dayuhan? Oho. Halika. Saan niyo ako dadalhin? Halika, uminom tayo. Nako! Malakas daw yung bantay tanod na yun. Pilit na hinahaltak si Vince papunta sa loob ng barangay at hinarap siya sa mahabang mesa. Yung masayang inuman ng mga tao doon ay biglang natahimik. Lahat ng mga tao doon ay napatingin sa kanya, lalong-lalo na si Kapitan Orbos. Ikaw yung nagbebenta ng halamang gamot? Oo. Yung para sa akin? Yung para sa akin? Nandun ho sa bahay Ganun ba? Sabihin mo sa nanay at sa tatay mo, bukas na bukas pagsikat ng araw, yung para kay Kapitan Orbos, ha? Oo, Kapitan. Pero teka lang, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang po. Naghatid ho kasi ako ng halamang gamot doon sa may... Doon ho. May kailangan daw ho yung tao kaya ho, hinatid ko na. Halika. Tagay ka. Sige. Pagbibigyan ko ho kayo. Bago tagayan ni Vince yung isang bote ng alak, kinuha niya sa kanyang tagiliran yung maliit na bote na may laman na halamang gamot. Pinatakan niya yon ng palihim. Nang tagayin niya ito, tila ba natahimik ang mundo ng mga naroroon. Pinagmamasdan lang nila si Vince. Tinitignan kung meron bang kakaibang mangyayari sa kanya. Sarap! Ayos! Kapitan, walang nangyari sa kanya. Ano namang mangyayari sa akin? Di ba alak to? Simpleng alak lang din to Ibig namin sabihin, bakit di kaya tinamaan? Samantalang kami rito, isang tagay pa lang, sapul kagad kami ng sipa ng kabayo na yan. Pero bakit?
walang epekto sa'yo. Sa pa nga! Muling tumagay si Vince at katulad ng dati na tahimik ang lahat habang siya'y pinagmamasdan. Hanggang sa tuluyan nang naubos ni Vince yung isang bote ng Red Horse. Hindi ka talaga nalasing. Di ho, Kapitan. Kung ganon, meron kang sikreto. Sikreto? Ano naman ho yun? Hinawakan si Vince ng dalawang lalaki. Kinapkapan siya hanggang sa nakuha sa tagiliran nito ang isang maliit na bote. Kapitan! Ano yan? Wala ho yan. Gamot ko ho yan eh. Halamang gamot po yan. Mabango. Oo, mabango talaga yung mga halamang gamot ho namin. Baka gusto niyong tikman? Kinuha yon ni Kapitan at hinalo sa iniinom na alak. Nang matikman niya ito, nakita ni Vince yung panglalaki ng mata ni Kapitan Orbos. Tapos, nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Si Kapitan, nagbago na kanyo! Maging yung mga nakapaligid sa kanya na bantay bayan, tila ba natakot kay Kapitan Orbos kaya mga nagsigsitago. Ikaw pala ang dahilan. Dahilan ng... Kung bakit sa gabing ito, hindi naging aswang ang mga tao. Kapitan, paano? Huwag ka nang makialam, konsihal. Alam kong alam mo na! Mas nakakagulat ang sumunod na ginawa ni Kapitan. Yung konsihal na kumakausap sa kanya'y agad niyang tinagpas ang leeg nun. Naputol ang ulo nito at sumirit ang dugo sa mahabang mesa. Habang si Vince, naging alerto na rin nung oras na yun. Bilang galing sa isang pamilyang albularyo, meron din siyang kakaibang gamit. Isang mapagkakatiwalaang medalyon ng San Benito ang nilagay niya sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos umusal ng buhay na salita. Habang naririnig yon ni Kapitan Orbos, tawa ito ng tawa at paulit-ulit na sinasabing hindi tatalabang anumang orasyon. Kung inaakala mong isa lang itong simpleng orasyon, nagkakamali ka. Ito ay isang makapangyarihang dasal upang tawagin ang gabay ng medalyon ng San Benito. Humanda ka. Mamamatay ka ngayong gabi. Subukan mo! Yung mga kasama niyang bantay bayan, kumuha ng itak. Nagulat noon si Vince dahil akala niya'y siya ang sasalakayin ng mga ito. Pero pinagtulong-tulungan nila ang Kapitan del Barrio, ganun pa man hindi tumatalab yung mga itak nila sa kapitan hanggang sa nagsigsitilapon ang mga tao. Doon napansin ni Vince na hindi basta aswang ang kaharap niya. Hanggang sa kanyang napagdesisyonan na umalis na lang at sabihin sa kanyang mga magulang ang nangyari. Nang magtatakbo si Vince, hinabol-habol siya ni Kapitan Orbos. Bago pa man siya makapasok sa bakuran ni Mang Damian, inabot na siya ni Kapitan na nung mga oras na yon talagang nakakatakot ang itsura. Bitiwan mo ako! Saan ka pupunta? Magsusumbong ka pa. Tay! Nay! Sakal-sakal siya noon ni Kapitan Orbos habang sumisigaw. Hindi yun narinig ni Mang Dondi at ni Manang Rosana, pero yung batang anak ni Mang Damian nakita ang pangyayari, kaya't nagsisigaw yung bata.
Itay! May aswang! Sinasakal po si Kuya Vince! Mabilis tumakbo si Mang Damian, bitbit ang isang matulis at bagong hasang palakol. Hindi nagtagal sumusunod na noon si Mang Dondi at si Aling Rosana na nung mga oras na yon may bitbit na isang malaking bote na parabang langis ang nasa loob. Subukan niyong makialam. Sino ka? Anong klaseng aswang ka? Hindi niyo na ako makilala. Nay, tay, siya si Kapitan Orbos! Tama siya. Papatayin ko siya. Sabi ko na nga ba, aswang ka, Kapitan! Yung boteng hawak-hawak ni Aling Rosana, agad niyang hinampas sa likod ni Kapitan Orbos. Kaya't yung langis sa loob noon ay kumalat sa buong katawan ni Vince at ni Kapitan Orbos hanggang sa naramdaman na lang nilang parabang nasusunog ang balat ng aswang. Nang dahil doon, kumawala na si Kapitan Orbos at mabilis itong nagtatakbo. Habulin ko. Anak, sabihin mo mga tao. Totoo nga, si Kapitan Orbos ang aswang. Opo, itay. Pagkakataon na ito! Vince, anak, ipakita mo kung sino ka. Tay, nagulat lang naman ako eh. Pero susubukan ko uli. Kaya mo yan! Oo, itay. Pumunta sila sa barangay hall. Nakita nilang sugatan ang mga bantay bayan. Tinatanong sila ni Mang Damian kung anong nangyari. Si Kapitan, tuluyan na siyang nagpakita ng pagiging aswang. Akala namin binibiro niya lang kami. Kung ganon totoo nga. Sasama kami, Damian. Hindi siya yung kapitan natin, sigurado kami. Nilibot nila ang buong liblib na baryo. Pero inabot sila ng hanggang pagsikat ng araw hindi nila nakita si Kapitan. Pero laking gulat nila. Kasi pagsapit ng 10:00 ng umaga, biglang sumulpot na parang kabote ang Kapitan del Barrio sa barangay hall. At ang mas nakapagtataka, parang wala siyang alam sa nangyari. Teka lang, anong ibig niyo sabihin? Anong aswang ang sinasabi niyo dyan? Aswang ka, Kapitan. Sinugatan mo nga kami. Ano? Hindi ko alam yon. Sige, ganito na lang. Para magkaalaman. Anak, akin na ang bote ng halamang gamot. Eto ho, itay. Teka lang, anong gagawin mo dyan? Walang ano-ano'y. Binuhusan siya ni Mang Dondi ng halamang gamot. Inaantay kung masusunog ba ang balat niya. Pero walang nangyari. O, kita nyo na. Wala naman nangyari sa akin eh. Ibig sabihin, hindi siya yung... Kung ganon, yung kaharap nating kagabi, Hindi siya yun. teka sandali lang, wag mo na kayong maniwala dyan baka kasi nililin lang niya lang tayo. Hindi siya basta aswang. Marahil nakagawa na siya ng paraan para hindi masunog ang balat niya gamit ang halamang gamot namin. Vince, tay, ilabas mo ang medalyon mo. Ilapit mo sa kanya ng isang dangkalang ang layo. Kapag hindi siya nahilo, hindi nga siya aswang. Ang kukulit nyo naman eh. Hindi nga ako aswang. Sinunod ni Vince ang utos ng ama. Nilabas ang medalyon at itinutok sa mukha niya tapos nag-orasyon. Kahit na anong pag-oorasyon ni Vince at ni Aling Rosana, hindi nahihilo ang Kapitan del Barrio. Aba, hindi nga. Nagbunyi ang mga tao. Sinabi nilang hindi nga Kapitan del Barrio ang kaharap nila sa loob ng ilang linggo. Ayon din sa pag-amin ng tunay na Kapitan del Barrio, ngayon pa lang daw siya uuwi galing sa Bicol. Kung ganun ho pala, Kapitan Orbos, may nanggagaya sa'yo. Ilang linggo na naming problema yung aswang na yan. Bakit Damian? Ano bang nangyari dito sa baryo ko? Ganito ho kasi yan. May mga problema na ng patungkol sa pagpatay. Oh, bakit di nyo tinawag sa mga pulis? Yun na nga ang problema, Kapitan Orbos.
Akala namin ikaw yon. Pero teka lang. Sino ka ba? Parang ngayon lang kita nakita rito sa baryo ko. Ako si Dondi. Asawa ko si Rosana at anak ko si Vince. Naglalako kami rito ng halamang gamot. Ganun ba? O sige mga kababaryo ko, ganito na lang. Ngayon, bumalik na ang totoong Kapitan del Barrio rito. Ipinapangako ko sa inyo na magmula ngayon walang masasaktan at mas lalong walang mamamatay. Konsehal, meron ka bang listahan ng mga namatay dito? Meron po, Kapitan. Teka na, paano yung sugat mo na yan? Sugat ho ng aswang yung nanggagaya ho sa inyo. Lintik! Yung ibinigay na listahan kay Kapitan. 7 tao na pala ang namatay. Hindi pa kasama doon yung babaeng dayo. Ayon din sa pag-amin ng isang barangay tanod. Yung hinain daw kagabi ng nagpakilalang Kapitan del Barrio, yun daw ang katawan ng babaeng nakitang palutang-lutang sa ilog. Ganun pa man, hindi raw nila yon tinikman. Tapos pilit silang pinakakain noon. Meron na rin daw silang pagdududa na baka totoo ngang aswang ang taong yun. Meron ding sinasabi na kagabi dapat daw magiging aswang ang lahat ng mga tao ron. Pero nang dahil sa halamang gamot na binebenta ng pamilyang albularyo, hindi naging aswang ang mga tao. Sa madaling sabi, nakatulong pa yung binebenta nila. Ang tanong ngayon, papanong mahahawahan ng pagiging aswang ang mga tao doon? Ayon naman sa pag-amin ng isang bantay bayan. Hapon pa lang daw lumalakad na sila. Tapos, yung nagpapanggap na Kapitan del Barrio ay meron daw sinasambit at hinahagis sa hangin. Salita daw yon mula sa wikang Latin na tanging ang Kapitan del Barrio lang na peke ang siyang nakakaintindi. Siguro daw sa pamamagitan nun, maaring kapag yon ay pumasok sa katawan ng tao, magiging aswang na sila. Ganun ba? Alam mo, ganito yan. Ang isang makapangyarihang aswang hindi kailangan manghawa sa pamamagitan ng tapik, ng laway o ng pagkain o ng tubig. Yung mga ganyang klase ng aswang, hindi yan basta tatalaban ng anumang klaseng patalim na gawa ng tao. Bala ng baril. Kung ganon, ibang klaseng aswang pala yun. Kinakailangan natin siyang puksain. Pagtutulong-tulungan natin yan sa oras na gumaling ang aking mga bantay bayan. Ngayon ang iniisip ko, Kapitan, may mga sugat ng mga bantay tanod mo eh. Baka naman sila maging aswang. Walang problema yon, Don. Di nakalimutan mo meron tayong dalang halamang gamot. Tama si Inay. Subukan natin. Merong kaisa-isang boteng nakabukod ang nilabas ni Aling Rosana at siya mismo ang nagpahid sa mga sugat ng mga bantay bayan. Maniwala kayo o hindi, matapos pahiran ng halamang gamot ang mga sugat ng mga tao na nagnanaknak, bigla na lang yon natuyo. Sa loob ng 1 oras tuyong-tuyo na mga sugat nila, tapos pwede nang bakbakin. Binakbak nila yung mga sugat at tuluyan ng gumaling. Aba! Ayos yun na! Anong klaseng halaman yan? Ito ho kasi galing doon sa kaibigan ni Itay na isa ring hong albularyo. At sino naman yung tao na yun? Tayo na nga pangalan nun. Basta! Malakas ang taong yon. Matanda na siya, pero batang-bata pa rin ang itsura. Sa kanya nang galing yung mga sangkap ng lahat ng mga binebenta namin dito. Ganun ba? Sa ngayon, wag muna nating isipin kung sino bang taong nagbigay niya. At kinakailangan nating puksain yung nagpapanggap na ako. Meron ba kayong ideya kung saan natin matatagpuan ang taong yan? Sinabi naman ni Mang Damian. Nung isang araw daw nangahoy daw siya sa kagubatan na pag-aari ng isang mayamang taong namatay. Nakakita raw siya doon ng isang lumang bahay. Nagtataka daw noon si Mang Damian. Dati-dati wala naman daw ang lumang bahay na yon.
kasi nga madalas siyang nangangahoy doon para kumuha ng panggatong. Nang dahil sa kanyang nakita, pinagdudahan nilang baka doon namamahay ang namimeking Kapitan del Barrio. O sige, ganito na lang. Mamayang gabi. Teka, bakit gabi? Dapat ngayon ng araw. Mamayang gabi. Para masigurado natin. Pupuntahan natin yung gubat na yon. Ako mismo bilang isang Kapitan del Barrio, pangungunahan ko ang paglusob. Gagamit ako ng baril dahil meron akong lumang baril dito. Hindi tatalabi ang Kapitan. Hindi ka sigurado. Itong baril kong ito ay galing din sa lolo kong albularyo. Kaya nasisiguro kong magpahanggang sa ngayon, meron pa rin itong talab. Sa loob ng maghapon, lahat ng mga tao doon ay naging abala. Naggayak sila ng mga pinatulis na kawayan, nagdikdik ng bawang, nilagay sa dulo ng kawayan tapos nilagyan din ng mga asin. Maging ang mga kabataan ay gustong sumama sa pagsalakay, pero pinigilan sila ng kani-kanilang mga tatay dahil hindi usaping pang bata ang ganong laban. Makinig kayong lahat! Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ba ang kalaban natin. Pero, tandaan nyo lang, na lubhang napakadelikado ng gagawin natin. Hindi natin alam kung hanggang saan ba tayo abot o kung tayo ba'y makakauwi pa ng buhay. Mag-iingat kayo. Tripling pagbabantay sa sarili nyo ang gawin nyo. Kapitan, lahat ng pwedeng ipanglaban, naigayak na. Pero meron lang sana akong gusto pang sabihin. Maaari bang yung mga itak natin at mga kutsilyo, ang anumang klaseng mga panglaban natin, pwede bang ilagay muna natin dyan sa banyera? Bakit ho naman? Meron akong plano eh. Bakit tay? Anong ibig mong sabihin? Basta, sige na. Yung mga itak, kutsilyo, 29, bolo o kung ano-ano pa man, pinagsama-samang ilagay sa isang malaking banyera. Naglagay din ng 2 timba na tubig. Tapos may nilabas na bote si Mang Dondi. Pinatakan niya ng ilang beses yung tubig. Hinayaan muna nila roon ng mahigit 1 oras. Naintindihan ko na ang sinasabi mo dyan. Halamang gamot yan, hindi ba? Maaring makakatulong yan para tumalab sa kalaban natin. Oo, tama ka, Kapitan. Nang dumating na ang takdang oras, lahat nakagayak na. Pero bago sila lumakad, pinangunahan ng Kapitan del Barrio ang panalangin. O Panginoon, napakadelikado po ng aming lakad sa gabing ito. Pero ito na po ang magiging una at huli na gagawin naming pagsalakay upang puksain ang mapanalasang aswang na nanggagaya sa akin. Gabayan niyo po kami sa aming lakad. Sana po ay huwag niyong ipagadya na merong isa sa amin ang mapahamak. Maraming salamat po. Sana po idinggin niyo ang aming panalangin. Pagkatapos ng isang maikling panalangin ng tunay na Kapitan Orbos, tila ba lahat sila'y lumakas ang katawan at nagkaroon din ng lakas ng loob. Lahat sila sabay-sabay na pumunta sa magubat na bahagi ng baryo na yun. Pinangunahan ni Mang Damian ang paglakad dahil siya ang tanging nakakaalam. Para silang mga sundalo sa gabi na nanggagapang na kapag sakaling makasalubong ng ahas, tiyak na tutukain ang mga katawan nila. Sa awa naman ng Diyos, walang ni isa sa kanila ang natuklaw ng ahas hanggang sa tuluyan na nilang napalibutan yung sinasabing bahay. Ito na ba yon, Damian? Ito na yon, sigurado ako ito na yon. Shh, hinaan nyo lang ang boses nyo. Pakiramdaman natin kung may tao. Hindi nagtagal bumukas ang pintuan ng lumang bahay. May lumabas na isang lalaki doon. Kitang-kita nila ang itsura noon. Nakatanaw kasi yon sa bilog na buwan. Mahaba yung panga. Mahaba din yung ilong. May malaking mata tapos merong mahabang buhok
na hanggang balikat at manipis. Kitang-kita na yung anit niyang makintab. Nakasuot yun ng gusgusin ng parabang isang mamamalimos sa kalsada. Ganun pa man hindi pa rin sila umaatake dahil may inaantay pa silang pagkakataon. Sabi nga noon ni Mang Dondi mahirap nang magkamali dahil hindi sila pwedeng basta na lang babase sa itsura ng tao. Inaantay nilang magpalit ng anyo ang lalaking yun. May pagkain sa paligid. Itay, naaamoy niya tayo. Oh, may nagsasalita. May pagkain. Antayin niyo ko. Babalik ako. Sinarado noon ng pakalabog ang pintuan. Lahat sila nagsigsitayo ng oras na yun at inaantay na muling bumukas ang pinto. Sa muling pagbukas ng pinto, isang nakakatakot na nilalang ang bumulaga sa kanila. Meron itong mahabang pakpak na kulay itim, napakatutulis ng mga kuko sa kamay at sa paa. Mas lalong humaba yung muka tapos napakapupula ng mga mata. Nakahubad yun. Ang tiyan nito'y napakapayat na parabang matagal nang hindi kumakain. Sinasabi ko na nga ba, may pagkain sa paligid. Sumenyas noon si Kapitan Orbos at sinabing, Mga kasama, pagkakataon na natin ito. Paputukan siya! sinalo lahat ng nilalang na yon. Ang mga pinakawalang bala ng mga tao. Lahat pala ng mga tao doon meron ding mga kanya-kanyang baril na luma. Pero lahat ng tumamang bala roon hindi man lang ininda ng nakakatakot na nilalang. Pagkatapos nilang magpaputok, unang sumugod ang Kapitan del Barrio. Bitbit ang pinatulis na kawayan at itak sa kaliwang kamay. Agad niyang tinuhog ang tiyan nun tapos humalipaw ng itak. Tinanggap yon ng nilalang pero hindi ito natinag. Nabakli pa nga yung pinatulis na kawayan tapos sinalo lang nun ng kaliwang kamay yung matulis at matalim na itak ng Kapitan del Barrio. Anong klaseng nilalang ka? Hindi mo ko kaya, Orbos. Sinakal nun si Kapitan Orbos at hinagis papabalik sa mga kasama niya. Isa-isa nang nagsisugod ang mga kalalakihan. Bitbit ang kani-kanilang itak pero katulad ng unang nangyari, hindi tumalab ang lahat. Lahat ng mga sumugod sa nakakatakot na aswang, hindi na makabangon nung oras na yon. Tanging si Mang Damian, si Aling Rosana, si Baines at si Dondi na lang ang natitira. Hindi na kayo makabangon. Ito ang tandaan nyo. Hindi ako basta aswang lang. Mga kasama, mag-iingat kayo. Yung sugat na iniwan niya sa atin ay may lason. Nang marinig yon ni Aling Rosana, mabilis siyang nagtatakbo, binuksan yung boteng may takip at pinahira ng sugat ng mga tao. Napansin noon ng aswang matapos itong punasan ng matandang babae. Mabilis silang nakakatayo, kaya't si Aling Rosana ang pinunteriya ng nakakatakot na aswang. Hindi pumayag ang mag-amang Dondi at Beans. Sinalubong nila yung aswang gamit yung itak at ang kamao na merong laman na San Benito. Sa pagkakataon na yon, napatumba nila ng sabay yung aswang, tapos tinapakan yung dibdib. Yung mga taong nakabangon, isa-isang nagtakbuhan at sinaksak sa buong katawan ang nakakatakot na aswang hanggang sa ito'y tuluyan ng hindi nakabangon. Mga tampalasan! Mga tampalasan! Ikaw ang tampalasan! Kapitan, tumabi ka dyan! Ha? Bakit?
Tumabi ka dyan, Kapitan, dalian mo! Yung lalaking nagsasalita, isang lalaking bodybuilder. Meron itong napakalaking katawan, tapos meron siyang bitbit na isang napakalaking bato. Plano pala niya idadagan niya yon sa aswang. Mabilis silang lumihis kaya dinaganan yon ng lalaki. Halos mapisak-pisak ang katawan nun. Pero napansin nila tila ba napakatibay ng balat nito tapos ng buto. Ni maski isang patak na dugo walang lumabas sa aswang na yon. Buhay ka pa rin. Buhay pa rin ako. Hindi tumalab sa akin ang bato mo. Mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari. Yung batong nakadagan sa kanya nagawa niyang hawiin at buhatin tapos muntik na ring idagan sa lalaking malaki ang katawan. Tama na. Hindi ubra ang lahat ng to. Anong ibig mo sabihin? Ikaw na lang mag-isang lalaban, ganun ba? Oo, Kapitan. Hindi siya nasasaktan. Hindi siya nadudugaan gamit ang mga itak natin at mga pinatulis na kawayan. Kahit may mga pangontra yan. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako basta aswang. Pero ang gamit kong San Benito, napatumba kita. Kaya humanda ka. Sumigaw yung ibang mga tao doon na nakagayak na rin ng patibong. Anong patibong? Nakagyak na patibong dito. Isot nyo na rito yan, dalihan nyo. Dahil sa napalingon doon ng nakakatakot na aswang, agad siyang sinuntok ni Beans habang ang San Benito'y nasa kanyang kamao. Kaliwat kanan, nasasapol niya ang dibdib at muka ng aswang. Unti-unti naman itong napapaatras hanggang sa pinakahuling hakbang nito papatalikod. Tinamaan pa rin siya ni Beans sa sikmura at tuluyan itong nahulog. Sa ginawa nilang patibong, natadtad ng tulis ng bakal. Natusok doon ng nakakatakot na nilalang. Nang dahil doon pa lang nila nakitang sumisirit ang kulay itim na dugo nito. Yan lang pala. Diyan ka na malilibing ng buhay. Anong buhay? Baka naman makalis pa dyan yan. Sunugin na natin. Oo, tama. Sunugin na nilalang na yan. Ang kapal ng mukha mo. Pati ba naman akong nananahimik na nagbabakasyon lang sa Bicol? Ginaya mo pa ang itsura. Pasasamain mo pa ako sa baryo ko. Sige, tabunan na yan ng mga tuyong kahoy at sisilban na natin yan. Nagtulong-tulong ang mga tao. Matapos tabunan yung balon na hinulugan niya, binuhusan ng gasolina at sinindihan. Habang nagliliyab yung kahoy, rinig nila ang pagmamakaawa ng nakakatakot na nilalang. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo ako rito. Yan ang bagay sa'yo. Wala kang puso. Ilan sa mga tao na rito ang pinatay mo. Kapag may tsura, tinatanggal mo yung muka. Pinuputulan mo ng are. Kapag babae naman, tinatanggal mo ang bundok sa katawan. At kinakain mo yung laman loob. Hindi ka tao, kaya dapat lang din sayong mamatay. Sige! Maglagay pa kayo ng patong-patong na kahoy. Sa sumunod na pagpatong ng kahoy, hindi na nila narinig pa ang pagmamakaawa ng aswang. Nagduda noon si Mang Dondi, si Aling Rosana at si Vince na hindi kaya't nakatakas yun. Dahil nga hindi rin ito basta aswang, baka meron itong kakayanan na takasan ang nagbabagang apoy. Imposible! Imposible yung sinasabi mo na yon. Nagantay sila ng ilang oras na paghupa ng apoy. Sinigurado nila kung nandun ba ang patay na katawan ng aswang. Nakita nilang maging ang buto nito naging abo. May ebidensya naman na siya talaga yung nasunog doon. Kaya wala nang dapat pang ipag-alala ang mga tao. Napatay na ang nanggugulo sa kanilang baryo.
Yung pagdating ng pamilyang albularyong nagtitinda ng gamot sa liblib na baryo ay itinuring nilang isang makasaysayan na magpahanggang sa ngayon ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang kwentong ito ay pinadala po sa atin ni Kuya Vince na isa nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagpapadala ng kwento. CommanderFS85@gmail.com, dyan po kayo mag-send ng inyong mga kwento. At sa mga gusto naman po makipag-ugnayan sa amin, sa Viber at sa WhatsApp lang po kami meron. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account at WhatsApp account. Mag-download na po kayo sa inyong mga Google Play Store para po kayo direktang makipag-ugnayan kay Commander GH. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.